Praise God. Palabitin na po natin ating mga katabi, ikaw na nampalataya, ikaw ay pinagpala ng Diyos. So, kaya po tayo kumakanta sa Panginoon bago po tayo mag-aaral. Kasi hinaharap natin ang Diyos. At sa ating pag-aaral na sa Diyos, kailangan, lalo kaming mga worship team, dapat kami nagkakaisa. Kung hindi ko pinakaya, may back up. Dapat po ganun tayo, walang nagpapabaya. Kasi po, para hindi po tayo magkulang. Kasi ako, preacher, ako din po ay part ng worship team. Eh, kailangan tulungan, magtutulungan tayo pagdating po sa pag-amin sa pag-aaral na sa Diyos. Dahil di ba sa pag-aaral na kailangan magaling yung kumanta, magaling yung mga backup, magaling yung di ba lahat ng instrumentalist dapat magaling? Hindi po ba nagkakaisa? Nang sa ganun po, mapapa-oo namin yung aming inaharana. Kaya dapat po sa pag-aarana, gawin po natin ang lahat ng magkakaya. Dapat nagkakaisa. Amen? Kaya kailangan habang umaawit ako, yung ating isang backup ay nandun, teacher ng mga bata, pastor kasi ng mga bata yun. Almost na nga. Sabi niya, ang dami na nga doon yung ginagawa. Totoo naman talaga Marami nang ginagawa si Ate Arlene. Marami nang mga ginagawa. Balik-balik na yung mga pulpit ministers, diba? Nasaan kasi yung iba. Amen. Tama na yung pagpahinga. Masyadong mahabang pagpahinga Amen. Nagpapahinga pa. Amen. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen po ba? So, praise the Lord. So, before I will sit down, dahil si Brother Sunny ko ngayon na magdadala ng mensahe ng Panginoon Diyos sa buhay, yung ating cameraman, talagang grabe ang gawa ng Diyos sa buhay niya. Binago yan ng Panginoon Diyos. Dati hindi yung kagwapo Mas mahaba ang buhok niyan kaysa akin. Mas mahaba ang buhok niyan kaysa akin. Amen. Maliit pa siya noon, mami, matapang, akala mo, di ba? Pero nang dahil sa kabutihan ng Diyos, kabagan ng Diyos, dumating po siya sa Panginoon, through Jesus is my life, siya po ay binago, amen? Amen. Actually, hindi naman po namimili ang Diyos kung may pinag-aralan ka o wala ang maganda binago ang buhay mo. At syempre, nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Praise God. So, before I will sit down, okay, ang sabi po sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ulitin ko, faith, ang pananampalataya daw po, ay dumadating, cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw po ay dumarating at bunga daw po ng pakikinig. Amen. Kapag wala kang napakinggan tungkol sa Panginoon o anumang mga bagay, mga news sa ating nation, wala tayong malalaman at wala tayong mapaniwalaan. Okay? Amen po ba? Amen. So sa Panginoong Diyos na buhay, ito po'y napakahalaga. More than news sa sanlibutan. Kasi ito pong faith na nakarating sa ating buhay, bunga ito ng ating pakikinig. Amen? Kaya nga, kailangan sa pakikinig natin, kailangan bawat salita na ating pinapakinggan ay ating pong inuunawa. Amen? Kasi ang mga salita ating pinapakinggan na hindi po natin na maunawaan, wala po siyang ginagawa sa ating buhay. Walang nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Walang pumapasok sa kaisipan. Amen? Kaya hindi po nare-review ang ating mga kaisipan, ang ating katauhan. Amen po ba? So, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, gaano po ba kahalaga? Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya po, kung ating pong titingnan, amen, kasi po, ang maraming tao ay mayroong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang maraming tao ay mayroong pong paniniwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya lang, ang nakakalungkot, naniniwala sila, una ng palataya, na may Diyos, kaya lang, hindi po nila kilala
Amen. Amen. Okay? Hindi po nila kilala ang kanilang pinaniwalaan. So what do you mean by faith? Ang sabi po sa Book of Hebrews, sabi po ni Apostle Paul, ang sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, ngayon, ang pananampalataya, okay? Ngayon po ay bunga ng ating pakikinig, ay ang katiyakan. Katiyakan. Yun daw po yung assurance. Yan ibig sabihin ng katiyakan. Tiyak na tiyak ka. Okay? Tiyak na tiyak ka. Nakakasiguro ka. Okay? Katiyakan sa mga bagay na inaasahan. May inaasahan po ba tayo sa buhay na ito? Siyempre, kapag tayo nabubuhay, umaasa po tayo na ating buhay magiging payapa, nagaganap tayo, hindi tayo nagkulang, hindi tayo nagkakasala. Amin po ba? Hindi po tayo nagkakamali, hindi po tayo naliligaw ng landas. Amen po ba? Hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Mga bagay na inaasahan. Okay? Ang pinanindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Uulitin ko. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang pananampalataya, ayun po yung mga bagay na pinanindigan mo na ito'y tiyak na mangyayari. Yung niya, nanalangin ka. Yung prayer mo, pinanindigan mo yan at tiyak, mangyayari yun. That is faith. Amen po ba? Ibig sabihin, yung faith ko, yung pananampalataya, naniniwala ka ng katiyakan, natitiyak mo dyan sa sarili mo na pangyayarihin ng Diyos yung inaasahan mo. Amen. Naniniwala ko maragpat po tayo kung naniniwala ko. Tayo po ay maraming dalangin. Tayo po ay maraming hinihiling. Maraming gusto. Amen po ba? Yung gusto mo na hinihiling mo sa Panginoon, pagkahiling mo, paghingi mo, paninindigan mo siya. Paninindigan mo siya na yung hinihiling mo, gagawin siya ng Diyos. Kunyari, may sakit karamdaman ka. Umihiling ka sa Lord ng kagalingan. Pagkahiling mo ng kagalingan, paninindigan mo yun. Amen? Na-check yun. Magtagal man, mangyayari pa rin yun. Amen po ba? That is faith. May relasyon na wasak. Gusto mong maayos. Paninindigan mo yun. Na someday, may katiyakan dahil hiniling mo sa Diyos, mangyayari at magaganap yun. Amen? Amen. Walang bibitaw sa pananampalataya. Amen po ba? Hello. Kasi, ang sabi po ng Santiago, chapter 2:17, basahin po natin ang Santiago, verse 17. Oh, tatapusin ko lang to someday. Okay? Ang sabi nito, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, faith alone, nag-iisa. Kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Yung pananampalataya daw po natin paniniwala sa Diyos na walang kasamang gawa ay patay. At anong sabi pa sa verse 20? Verse 20. 2:17 at saka 20. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baon? So, mga kapatid, kung tayo talaga yung manampalataya ni Kristo,
talaga tayo ng mga anak ng Diyos at naniniwala tayo sa Diyos, kailangan samahan natin ang gawa. Amen. Amen? Kasi maraming Kristiyano ngayon, maraming sumasamba, nagkiklaim na sila talagang maliligtas. Pero, ang panampalataya nila ay walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, maraming Kristiyanong patay. Maraming Kristiyanong baong. Sumasamba pero baong. Sumasamba pero patay. Hello, naunawa po ba natin mga kapatid ko? So, ibig sabihin po, kagaya po ni sinasabi dito sa verse 26, sapagkat kung paano ang katawan ay walang espiritu, ay patay, gayon naman ang pananampalataya na walang manggawa ay patay. So church, ibig sabihin po, ang espiritu ang nagbigay sa atin ng buhay. Amen po ba? Pag walang espiritu sa ating katawan, hindi tayo nakakahinga. Wala tayong hininga. Kapag wala tayong espiritu sa ating katawan, amen? Ganon din po daw po ang panampalataya. Kapag ang panampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Amen po ba? Walang kwenta, walang pakinabang. Amen? Marami sa atin na nagpalataya ngunit walang ginagawa sa Diyos. Paano yung panampalataya natin? Di ba? Di patay? Kasi nanampalataya tayo, wala naman tayong ginagawa sa Diyos. Amen po ba? Kung sinasabi ng Diyos na sumunod ka, maglingkod ka, magbigay ka, mag-pray ka, umasa ka. Amen po ba? Gawin mo, lakaran mo, para hindi maging patay ang panampalataya mo. Amen. Amen? Ang ibig sabihin, ang panampalataya na walang pagsunod, baog at patay. Kaya hindi talaga sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng langit. Kahit anong relihiyon natin na pinasukan. Tawag ng tawag kay Panginoon, everyday expression natin Jesus, expression natin Panginoon, Diyos ko, Diyos ko. Pero, kung hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng aking amang sumasalangit, ay hindi makakapasok ng langit. Kaya kahit may relihiyon pa po ang tao, pinasukan na po niya lahat ng relihiyon. Siya pinakatanyag at sikat malaking relihiyon. Hindi nakatingin ang Diyos dyan. Ang tinitingnan ng Diyos, ikaw na may relihiyon, ikaw puno na naniwala sa Diyos. Ang tanong, ginagawa mo ba ang perpektong kalooban ng Diyos? Diba? Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang sumasalangit. Eh, pag ituloy po natin yung verse na yun, wala na akong panahon. Palakpakan po natin ang Diyos ng mga. Sige po, Brother Sunny. Welcome po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Brother